Kamusta mga tol? Hanep ang bagong opensa ng Miami no? Number 1 sa points per game. Pero teka lang, parang pamilyar yung opensa na yan Hoy Coach Chot, kilala mo ba yan? May tirahin natin yan. Pero bago yan, atsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, pangatlo sa standing ang Miami Heat this season with 12-6 win-loss record. Pero yung matindi rito mga tol, no? Sila yung number 1 sa points per game. Sila yung number 1 sa field goals made per game. Sila yung number 2 sa field goal attempts per game. Sila yung number 1 sa assist per game. Tapos sila yung number 2 sa defensive rebounds. Sila rin yung number 2 sa fast break points. Sila rin yung number 2 sa points in the paint. At ginagawa nila lahat yan mga tol habang sila yung number 20 sa 3-point attempts per game. Pero sila naman yung number 5 sa 3-point percentage per game. Kita nyo ba yun mga tol, no? Kakaiba no? Number 1 sa points per game pero konti lang yung 3 points na tinitira. Una kasi mga tol, talagang binibilisan ng Miami Heat yung laro nila this season no? Kahit galing sa mga shoot, ginagawa nila, tinatakbo nila kagad, ganyan no? Nakalihap na kasi puti kayo. Hindi na nila inaantay makasit yung depensa no? Tuloy yan, tinan mo, bumababa pa lang yung Cavaliers, diba? Pero right away, ipinasa kagad sa corner, tinira na kagad yung puti kayo, Potre, patay ka dyan. O kaya pa, tingnan nyo, galing sa shoot yan, diba? Pero ginawa nila, pinush kagad nila yung bola O kaya kita nyo, hindi pa talaga nakakasit yung depensa, inatake na kagad yung normal towel, pabanda, patay ka dyan. Yan, syempre, good siyang ganyang style mga tol kung masisipag yung mga players mo no? Kasi tulad yan, tingnan mo, talagang hindi pa nakaset yung depensa, diba? Hindi nila alam kung sino tutulong dapat sa salaksak Pero naka-atake na kagad yung Miami dito At yung napansin ko mga tol, 16 seconds o kaya 17 seconds pa sa shot clock, nakatira na kagad yung Miami no? O ayos ba Makino ba yun? Tingnan mo, dumukot, maso pa nga. Parang sa Phoenix Suns dati mga tol no? Unang-unang pass pa lang, umaatake din talaga kagad O ayun na naman, sumalaksak na naman kagad si Yaya Davion no? Lumaya, patay ka dyan. At pa isa, biglang ipinasa ni Yaya Davion kay normal towel 19 seconds pa, nalalabay yung shot clock, tinira na kagad o Potre, patay ka dyan. Parang medyo pagka-style din ng Warriors dati mga tol, naalala nyo ba? Nung si Game 6 Clay, hindi pa siya sa Game 6 Baldog Ganyan yun unang-unang hand of screen pa lang, tinitira na kagad Game 6 Baldog yun Potre, patay ka dyan. Okay pa, tingnan mo, kakababa pa lang ng bola, diba? Unang-unang pasa pa lang talaga mag-switch yung depensa pag sa corner hinandaw, diba? Kaya tinirahan na kagad normal towel, Potre, patay ka dyan. Walang pag-alilangan, lalo-lalo na to normal power, ang taas na kumpiyansa no? At syempre kapag ganyan mga tol, hindi nga nakasit yung depensa, kaya wala talaga nakakatulong sa loob no? Yun talaga mga tol no? Yung palagi yung tinatarget ng Miami Heat ngayong season, ibaba nila ng mabilis yung bola, tapos unang-unang pasa pa lang, atake na kagad sa normal power, ayan no? Pabanda yan. At pa isa, galing na naman sa shoot to mga tol Kaya ang depensa ng Cavaliers, tignan nyo, padyagin-jagin lang sa luneta, mga walang niya no? Pero right away, pinasa na kagad, kick out palabas, exercise sa wing, tinira ng Jovic Soto, Potre, patay ka dyan. At saka pansinin nyo mga tol etong si Calero Warehouse kapag ganyan, andyan siya palagi sa ilalim, tinan mo pumapwesto talaga siya no? Habang yung apat na players nasa labas, tsaka umaatake yung isa, ayan nakalayap na nga. Yan, importante yung pwesto nyo na yan mga tol kasi tinan nyo si Afro, ayan no? Hindi tuloy makatulong ngayon si Afro sa salaksak, diba? Kasi kung tumulong siya, ayan si Calero Warehouse sa ilalim, malilibre siya o yan nga, jumamper, patay pa rin yan. At pa isa, si Jaime gusto sa Lakas naman to, tinigil na muna sandali. Asan ngayon si Calero Warehouse? Ay, may junior pa nga pala. Ayan sa ilalim si Calero Warehouse mga tol gumagalaw siya, diba? Hindi na naman tuloy nakatulong si Mobley kasi nga hindi niya maiwanan si Calero Warehouse sa ilalim. Nakatira na tuloy, patay ka dyan. Hoy, like mo, hayop ka kanina ka pa nanonood hindi ka pa rin mag-like, mag-like ka na. Kaya nakaka-atake lalo Miami mga tol no? O pati na nyo, nag-seal si Calero Warehouse, diba? Double purpose yung ganyang seal mga tol kasi pwede siya mapasahan dyan, pero at the same time, kapag sumalaksak na, nakaharang na siya sa ilalim no? Nakakatuloy-tuloy yung salaksak, ayan, nakasalaksak na nga, fall counted pa nga. Kasi eto yung pwede mangyari kapag yung tumatao kay Calero Warehouse, biglang tumulong sa salaksak, kita nyo biglang drapa sa kanya no? Dak-dak! Ano mga tol, teka lang Familiar na ba sa inyo ang ginagawa ng Miami Heat? Hindi nyo pa rin nagagets? Ito clue style ng coach ng Gilas dati yan, nagalit kayong lahat. And drapas na naman paloob, patay ka dyan. Nakakatawa nga to mga tol no? Kahit kay Calero Warehouse yung unang-una yung pinasa yung bola, tingnan mo, umatake ka agad siya no? Ayan no, tuloy-tuloy, layup yan.
Kung hindi niyo pa rin napapansin mga tol, ang style na ginagawa ng Miami Heat ngayong season, dribble drive offense ni Coach Chot. Ayan o, layup yan. Kahit sino pa yung may hawak na bola, isalaksak mo. Pag hindi mo kaya, i-kick out mo. Tapos siya naman yung sasalaksak, di ba? Ayan, tumulong na nga yung depensa, kick out kay Yaya Davion, siya naman ngayon sumalaksak, di ba? O di ba? Dribble drive offense yan eh, layup yan. Okay, pati na nyo, 4 sa labas, isa sa ilalim, di ba? Tapos sasalaksak, tapos pasa palabas, tapos salaksak na naman, pasa palabas. I'm so proud of you, Coach Chot. Kasi Coach po, portre, patay ka dyan. Kaya nga unang-unang pasa pa lang, atake na kagad, di ba? Kasama kasi talaga yun sa prinsipyo ng dribble drive offense. Atake mo, pasa mo palabas, tapos atake mo uli. Ganun, di ba? Yan, nice pa sa'yo, layup yan. Kapag kaya naman sa Lloyd, di syempre, itira mo na, di ba? Again, hindi makatulong si Afro kasi pwede bagsakan palagi si Calero sa ilalim. Ayan, no, patay ka dyan. Threat kasi talaga sa ilalim yan, mga tuloy. Tulad yan, tingnan mo, pagkapasa, inatake kagad yung close out, di ba? O this time, tumulong sa ilalim, ano tuloy nangyari? Ayan, tuloy, layup, dak. Sobrang basic kasi talaga ng principles ng dribble drive offense, mga tol eh. Continuous lang dapat palagi yung mga atake, ganun lang eh. That way, magkaka-advantage yung offense sa dulo defense sa kanila. Kasi inatake mo yung close out nila, di ba? Ayan, Palobo, patay ka dyan. At nagkakaroon palagi ng pagkakataon na maka-atake sa isolation yung Miami Heat. Ayan, si Andrew Witt, tingnan mo, oh. Pumiyet, sabay nag-by the way, patay na naman. Kaya kung mapapansin nyo, mga tol ha, sobrang balance talaga ng scoring ng Miami Heat ngayong season eh. Kasi nga, lahat ng players nila, involved lahat sa offense. Lahat sila pwedeng umatake eh. 8 players na Miami Heat, double figures ang average this season eh. Normal Towel, 25.4 points per game. Si Mamakino Bayo, 19.5 points per game. Si Andrew Wee, 16.7 points per game. Si Jaime Augusto Sebel de Alaques, 16.7 points per game. Ay, junior pa nga pala. Si Caleb Warehouse, 12 points per game. Si Simon Putecayo, 10.9 points per game. Si Yaya Davion, 10.4 points per game. At si Penny Larson, 10.2 points per game. 8 players yan, mga tol eh, no? Hanip eh, no? Sobrang balance talaga ng scoring ng Miami Heat this season. Wala pa dyan si Bayani Agbayani, mga tol ha? Eh kasi nga sabi ko nga kanina, di ba, lahat ng players nila meron chance talaga umatake. Eh si Jaime Augusto Sabeliala kasi tingnan mo, crucial pa to, siya pa yung tumira eh, no? Ay junior pa nga pala, patay ka dyan. O yan, tingnan mo, unang pasa pa lang kay Larson, atake kagad si Larson, di ba? Kilala mo ba si Larson? Hindi mo nga kilala yan eh. Sabay kikot niyo kay Yaya Davion, nalibre na nga portre, patay ka dyan. Kaya nangyari tuloy mga tol, pang number 20 ang Miami Heat sa 3-point attempts per game this season kasi nga kapag nakakikot lang naman sila ng ganyan, tsaka lang sila tumitira ng 3 points eh, no? Pero since puro open naman halos yung mga ganong kick out, diba? Number 5 naman sila ngayon sa 3-point percentage per game. Merong sense, diba? Diba sa tinan nyo, tapos na ako tol, ikaw naman. Sige, ako naman, sa laksak. O yan, naka-backdoor cut pa nga. Ang ganda, nice pa sa'yo, dak. Kung hindi nyo napansin mga tol, no? Late na nakatulong ang depensa kasi nga 5 out naman dito ang ginagawang pwesto ng Miami Heat, ha? Bihira mo sila makita talaga nag-pick and roll eh, no? Imbis na umiscreen, ang ginagawa nila, pupwesto palagi si Calero Warehouse sa ilalim, diba? Habang umatake si Normal Powell na ganyan, layup yan. 5 out meaning mga tol, lahat ng players nakapwesto sa labas, diba? Kahit si Mamakino Bayo, tingnan mo, si Calero Warehouse na nakakadalasan yung pupwesto sa ilalim. O yan, tingnan nyo, lahat sila nasa labas, diba? Ayan, nakita nyo yung cut na yun, mga tol. O, may gamit yun, mga tol, ha? Ayan, sumalaksak na nga, pumeke, patay ka dyan. Kung sino yung taong malapit sa may hawak ng bola, kumakat palagi yun na ganyan. Ayan, tingnan mo, o. Tapos lalapit ngayon yung kasunod tao niya, palapit sa bola. Ayan, sa kanya na nga ipinasa, tsaka siya ngayon sumalaksak. Wala makatulong sa depensa ng Bulls, eh, no? Tuloy-tuloy, patay ka dyan. Yang ganyang isang cutter na ganyan mga tol, ang ginagawa kasi niya, ginugulo niya yung depensa eh. O yan, tinan nyo, nadala niya yung depensa sa kanan, diba? Naging one-on-one na tuloy eh. Wala na naman makatulong sa depensa eh, no? Patay ka dyan. At meron din mga pagkakataon na ganyan, napapasahan niyang cutter na ganyan. Eh, kita mo, oh. Kaya talaga kailangan tutukan ng depensa yung mga ganyang cutter. Susunod talaga sila eh. Kumbaga, nililito niyang cutter na yan yung depensa, diba? Kasi pwedeng mahatak niya yung ibang depensa paloob kapag kumat na siya eh. Kaya yun, nalibre na naman tuloy sa labas eh, oh. Nakapeki pa nga, portre, patay ka dyan. At kapag pinagsasabay ng Miami, si Mamakino Bayo at si Calero Warehouse, diba? Eh, sa labas ngayon umaatake palagi si Mamakino Bayo. One-on-one, jumamper, patay ka dyan. At ang sipag rin tumakbo ng Miami ngayong season, mga tol, ha? Number 2 sila sa fast break points kasi nga, isang tema lang yung ginagawa nilang opensa ngayong season eh. Zoom, ganun dapat eh, no? Speed, pabilisan talaga eh. Kaya tatakbo talaga sila tatakbo kahit sa mga fast break. Eh kasi, marami naman palaging players na ginagamit si Coach po, kaya pwede talaga nilang bilisan yung ikot ng tao, diba? Para hindi agad mapagod yung mga players niya.
So ayun mga tol, no, napansin nyo ba? Sa maniwala man kayo o sa hindi, dribble drive offense ang ginagawa ngayon ng Miami Heat ha. Kaya halos hindi nyo talaga sila makikita nagpi-pick and roll eh. Kaya ang bilis din palagi ng ginagawa nilang atake. Pag nag-pick and roll ka kasi mga tol, kailangan baka pwesto mo muna yung screen, di ba? Tsaka lang tatakbo yung opensa nyo eh. Pero dito sa ginagawa nila ngayon, sunod-sunod na atake talaga yung ginagawa nila eh. Kasi nga, dribble drive offense nga yan. Aatake ka sa salaksak mo, kapag hindi mo na kaya, ipasa mo na kagad palabas. At yung pinasahan mo, syempre, siya naman yung dapat umatake. Sunod-sunod talaga dapat yung atake eh. At doon na kayo magkaka-advantage sa opensa kaysa sa depensa. Kaya ayun na nangyari, sila yung number 2 sa points in the paint, di ba? Kasi nga puro salaksak yung ginagawa nila eh. Na kung iisipin nyo naman, pinakamataas ng percentage na shoot palagi sa basketball, saan ba? Eh syempre sa malapit sa ring, di ba? Kaya nga sila yung number 1 sa field goals made per game. At yung ganyan sistema mga tol, magiging effective lang talaga yung ganyan kung yung mga players mo fit sa sistema, di ba? Marami ka dapat slashes kasi nga dapat lahat sila pwede sumalaksak eh. At kapag napasahan sila sa mga kick-out, syempre pwede rin silang dapat tumira ng 3 points, di ba? So mahirap kumuha ng mga ganung players eh. So props talaga sa Miami Heat mga tol ha. At kay Coach Chot, kay Coach po. Kasi mukhang nagiging effective pa sa ngayon yung ginagawa nila dribble drive open sa NBA. Mag-thank you naman kay Coach Chot, hoy! Okay na pang himagas, malagay, mga hitter step aside.